Ayan, BP Sara urges government to intensify price monitoring of fuel, basic commodities. Kumilos na kayo. Ito ang panawagan ni BP Sara Duterte sa iba't ibang ahensya kasabay sa ng pagtataas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Ito yung scripted na mensahe ni Sara Duterte as if may ginagawa din siya. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang Puro araw reading. sa lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Tingnan pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang special cabinet meeting sa Malacanang nitong Marso 3 upang talakayin ang lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan kabilang ang kalagayan at repatriation ng mga Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maratillas. Si Sara Duterte sabi sa ating gobyerno, kumilos na kayo. BP Sara urges government to intensify price monitoring of fuel, basic commodities. Kumilos na kayo. Ito ang panawagan ni BP Sara Duterte sa iba't ibang ahensya kasabay sa ng pagtataas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Kung magkapag-utos, akala mo ba may ginagawa siya? Sige man lang mga kababayan ng papresko para dumipin siya sa impeachment cases na pinail laban sa kanya. Yun man lang at manira sa ating Pangulo. Dinamay si Lisa Marcos. Dati naman na niyang galit, may mission na niya sa akin. Yan sabi ni Sara Duterte. Puro paninira at propaganda. At akala mo may ginagawa, mga kababayan kung makautos, piling presidente. Inauna na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kumilos. Gusto lang niyang makisakay mga kababayan para isipin na may ginagawa din siya. Ito yung scripted na mensahe ni Sara Duterte as if may ginagawa din siya. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang Puro araw reading. sa lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso. Ayusin ang pagbasa, At Sara, marami ha? sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ang pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at
Sinabi na yan ayusin ng ang ating schedule Pangulo ng lakad last week upang pa. mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Kapi-kapi ka Ngunit, lang. ang responsibilidad mo Gaya-gaya. na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran. Ayan ang syukran ni Sara Duterte. Huwag daw mag-isip at gumawa ng masama. Di ba kayo po ang nag-iisip ng masama at gumawa ng masama sa ating Pangulo? Yung pagbabanta po ninyo, kaya nga kayo pinailan ng impeachment case. Yung mensahe nyo ng pangultimong linya po, para yun sa inyo. Yung ini-imagine mo na pugutan ng ulo yung ating Pangulo at ipaw kayong bangkay ng tatay ng ating Pangulo. O di ba masama yun? Gaya-gaya lang si Sara Duterte, mga kababayan. Parang gustong palabasin, walang ginagawa yung ating gobyerno. Nauna na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinulong yung mga opisyal at agencies ng ating gobyerno para sa mga paganda dito sa gerang nangyayari po, yung epektos, yung economic impact dito sa ating bansa. Nakisakay lang kayo, napakalinaw, para sabihin may ginagawa din kayo. Di ba po? Yan o. 4 days ago, tingnan pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang special cabinet meeting sa Malacanang nitong Marso 3 upang talakayin ang lumalalang sitwasyon sa gitnang silangan, kabilang ang kalagayan at repatriation ng mga Pilipino, gayon din ang epekto nito sa supply ng presyo ng langis, inflation at katatagan ng ekonomiya ng bansa. Yan o, nakikisakay lang mga kababayan si Sara Duterte. Ayan ang full cabinet meeting. Ano ba? Yan ang ating presidente. Yan, sabi niya noong 3 days ago, Philippines sufficient supply of oil anya. O, ito yung pagbabalik ng mga ligtas na nakauwi sa bansa. Yung mga 299 Filipino mula sa Middle East dumating sa NAIA Terminal 3. Hindi po nagpapabaya, mga kababayan, ng ating gobyerno. Yan. Ito naman yung trabaho at negosyo para yung mga na-displace na mga Filipino, may trabaho, may negosyo. Ito, sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. spoke with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, expressing solidarity with the UAE and confidence in continued efforts to ensure the safety of all residents, including nearly 1 million Filipinos in the United Arab Emirates.
Walang tigil sa pagtatrabaho. Aktual na aksyon, hindi yung basta't mga panawagan lang, mga press release at binabasang script. Walang konkretong aksyon. Mga kababayan, sili ang panawagan kung sino-sino, mga agency sa gobyerno. Immobilize mo yung opisina po ninyo. Office of the Vice President, di ba may budget kayong malaki rin? I-mobilize ninyo para makatulong. Hindi puro press release, panawagan lang. Duplikasyon lang ng sinasabi ng ating Pangulong Bongbong. Mag-establish din kayo ng hotline para doon sa mga OFWs na mga DDS, exclusive sa mga DDS na OFW. Ito, yung mga plano na in place, mga kababayan ng ating gobyerno. Memorandum Circular, o mga utos na pala to. Number 114, Series of 2026, Government Agencies and Instrumentalities to strictly adapt energy conservation protocols. Issued March 6 kahapon. Ngayon pa lang nagmensahe si Sara. Mayroon na energy conservation protocols. President Marcos directs all government agencies and instrumentalities to strictly adapt energy conservation and efficiency protocols. Hindi kailangan yung mga sinasabi ninyo. Kinopya lang itong utos ng ating Pangulo para masabing mayroon din siya na utos. Nauna na ang ating Pangulo. Hindi panawagan kundi utos mismo. May executive order. Bakit hindi mo i-mobilize yung Office of the Vice President? Mag-hotline kayo dyan. Establish ng hotline para doon sa mga DDS na mga OFWs na galit sa ating gobyerno. Yun ang tulungan ninyo. Ayan, accelerate GEMP, full implementation of the Government Energy Management Program under Administrative Order 15 and Republic Act 11-285. Ayan, Office Energy Standards, limit official travel. Mayroon ng kautusan, agencies should minimize official travel and prioritize online coordination where feasible. Kinopya lang ni Sara. Fleet and fuel efficiency, improve vehicle use and fuel efficiency in government operations. Yan Section 5, the target, all government agencies and instrumentalities shall reduce their actual electricity and fuel consumption. Pagtitipid, tulad ng sinasabi ni Sara. Nauna na. Ayan pa, 4-day on-site work arrangement. I-implement March 9, compressed work week or designated common work from home day, effectivity March 9. May utos na. Anong ibig sabihin daw nito? Sa mga government workers, following the President's announcement of measures to address rising fuel and energy costs, the following arrangement will be implemented across government offices. 4 days on-site work. Government offices adopt flexible work arrangement under the Civil Service Commission guidelines. Public services constitute 24/7 dapat. Agencies providing essential health, public safety, and emergency services remain fully operational. Hindi yun apektado 24/7. Hindi kasama. Internal guidelines required. Each agency must establish internal rules for attendance monitoring and performance standard consistent with CAC regulation. Ganon kagaling yung ating Pangulo. Pagkatapos biglang naglabas ng statement si Sara. Nag-utos din. Ito yung sinasabi ni Sara na mag-conserve ng energy. Na nag-utos yung ating Pangulo. March 6, Memorandum Circular 114, Series of 2026, Government Agencies and Instrumentalities to strictly adapt energy conservation protocols. President Marcos directs all government agencies and instrumentalities to strictly adapt energy conservation and efficiency protocols. Assuming si Sara Duterte. Ngayon, pakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulo. Yan Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas.
Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante, mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magparipatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos, at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. Yan ang mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Walang halong pagkukunwari. Di ba? Hindi yung puro lang kwento. Puro lang syukran, mga kababayan, na walang kakwenta-kwenta. Anyway, yun man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak.
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.